Natutulog siya sa kanyang tricycle, habang ang init ng araw ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang kanyang mga kamay, gaspang sa pagmamaneho, ay nakakapit sa manibela. Alam niyang kinabukasan, babangon siya ulit at haharapin ang parehong pagsubok. Pero 5 taon mula noon, hindi lang isang tricycle ang hawak niya, kundi isang buong fleet ng mga sasakyan at mga ari-arian. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Tanda ko pa. 18 taong gulang ako noon at nasa Yile. Manggahan, Pasig City kami. Ang bahay namin, isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang tatay ko, isang construction worker, ay halos hindi sapat ang kinikita para sa araw-araw na pagkain. Ang nanay ko naman naglalabada sa mga kapitbahay. Ang pangarap kong makatapos ng kolehiyo, unti-unting naglalaho. Ayoko namang matulad sa akin ang bunso kong kapatid na si Eman. Matalino si Eman at alam kong may mararating siya. Kaya ginawa ko ang tanging paraan na alam ko para kumita ng pera, nag-tricycle driver ako. Walang araw na hindi ako bumibiyahe, mula umaga hanggang gabi, kahit umuulan o mainit. Ang bawat piso na kinikita ko, iniipon ko para sa pag-aaral ni Eman. Hindi ko iniisip ang sarili ko, basta makita ko lang siyang nakasuot ng uniforme, masaya na ako. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito, dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, pagod na pagod ako, nakita ko si Eman na nagbabasa sa ilalim ng lampara. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Eman, gising ka pa? Kuya, natatapos ko lang itong project ko sa science. Gusto kong maging engineer balang araw para makagawa ako ng bahay natin na hindi yero ang bubong. Nakita ko ang ningning sa mga mata ni Eman. Doon ko naramdaman na tama ang desisyon kong isakripisyo ang sarili ko para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap mo, Eman. Mag-aral ka lang ng mabuti ha. Opo, kuya. Promise po. Ikaw po ba, kuya, anong pangarap mo? Umiti ako ng pilit. Ang pangarap ko ay makita kang makapagtapos at maging matagumpay. Iyon lang sapat na. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Lumipas ang mga taon. Ilang beses akong muntik ng sumuko. May mga araw na wala akong pasahero o di kaya ay nasisiraan ang tricycle. Pero tuwing naiisip ko ang ngiti ni Eman, bumabangon ako ulit. Hanggang sa isang araw, dumating ang tawag. Kuya, graduate na ako, sigaw ni Eman sa telepono. Nagtapos siya ng cum laude sa engineering. Hindi ko napigilan ang luha ko. Ang lahat ng pagod at paghihirap nagbunga. Nang magsimulang magtrabaho si Eman, ang unang sweldo niya ay ibinigay niya sa akin. Sabi niya, Kuya, panahon na para ikaw naman ang magkaroon ng sariling pangarap. Ito, pambili mo ng sarili mong tricycle. Ginawa ko ang sinabi niya. Sa tulong ni Eman, nakabili ako ng sariling tricycle. Hindi nagtagal, nakabili pa ako ng isa. At isa pa. Hanggang sa, nagkaroon ako ng sarili kong transport franchise. Mula sa isang tricycle, naging 10. Mula sa 10, naging 20. Tapos, nakapag-ipon ako para sa lupa, at sa tulong ng mga connections ni Eman sa construction, nakapagpatayo kami ng mga paupahang apartment. Ngayon, pagmamay-ari ko ang isang malaking transport company sa Pasig. Kinabibilangan ng halos 50 tricycle at ilang jeepney. Mayroon din kaming ilang real estate properties sa Cavite at Laguna. Si Eman, siya ang chief engineer ng kumpanya namin. Ang pangarap niyang bahay natupad na. Hindi lang isang bahay, kundi isang subdivision. At ang pinakamahalaga, hindi lang kami ang nakinabang sa tagumpay na ito. Nakapagbigay kami ng trabaho sa maraming tao, at nakatulong kami sa komunidad.
Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, kung kailan pinili kong isakripisyo ang sarili ko para sa pangarap ng kapatid ko. Dahil sa dulo, ang pangarap niya ay naging pangarap din namin. Mula sa pagiging isang simpleng tricycle driver sa Lievay, Manggahan, Pasig City, hanggang sa pagiging isang matagumpay na CEO ng sarili niyang transport company at real estate ventures. Ang kwento ni Kuya Emong ay patunay na ang pagmamahal sa pamilya at ang sipag at tiyaga ay susi sa tagumpay. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.